Buhay na nasagip ng mga rescuer mula Amerika at mga lokal na bumbero sa Venezuela ang isang sanggol mula sa guho ng nilindol na gusali. Nailabas kalaunan ng ina ng sanggol. Ligtas ang dalawa pero nagtamo sila ng ilang galo sa katawan ayon sa mga rescuer. Sa ngayon, mahigit 1,400 na ang kumpirmadong nasawi. Patuloy rin ang pagdating ng mga rescuer mula sa ibang bansa para tumulong sa operasyon. Posible pong tumagal na hanggang 8 buwan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya balak po niyang konsultahin ang prosekusyon at depensa para sa posibleng pagpapaikli ng paglilitis. Nakatutok si Von Aquino. Wala nang atrasan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na Lunes, July 6. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, maglalabas sila ng pre-trial order kaugnay sa katatapos lang na pre-trial conference. Magsasagawa sila ng dry run ng paglilitis at ng latag ng seguridad. Naghahanda rin siya sakaling siya ang maging presiding officer. Mga 4 na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution. Of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw ko na pinapanood rin yung Corona trial noong 2012. Pero gaano kaya katagal nila inaasahan ang impeachment trial? Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Ayon kay Gatchalian, sasagasa rin kasi sa trial ang pagtalakay sa 2027 national budget. Kukonsultahin nila ang prosecution at defense team kung paano mapaiikli ang trial. Kung mayroon pang mga, let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o paiksiyan na lang yung bilang ng testigo, hingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng depensa kaugnay sa pahayag ni Gatchalian. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Coa na humiling sila ng at least 30 trial days. Pero naniniwala rin siyang masyadong maiksi ang 3 buwan para sa paglilitis. Ayon sa House Prosecution Panel, maaari pang mabawasan ang 62 days na hiniling nila sa impeachment court para makapagpresenta ng ebidensya. Kasi ito po binase po namin sa number ng witnesses na meron po kami. Pero may pagkakataon po kasi na halimbawa isang araw, 2 o 3 testigo ang maipipresenta namin. So mapabawasan din po yan. Pwede rin anyang mapaikli pa ang proseso kung iwi-waive nila ang pagpresenta mga ebidensya sa iba pang articles of impeachment. Patuloy daw na naghahanda ang House prosecutors anuman ang trial schedule na ilabas ng impeachment court. The House prosecution team will not only abide by the ruling of the court but will also be ready with the presentation of the evidence that would commensurate the number of days, trial days, which the court will decide on. Paano rin kung sa kasagsagan ng paglilitis, dumalo si Senador Jinggoy Estrada na binubuno ngayon ang 90-day preventive suspension dahil sa kasong plunder at graft. At si Senador Bato de la Rosa na hindi na nagpakita sa publiko mula nang umalis sa Senado noong May 14 at hindi nakapanumpa sa pag-convene ng impeachment court noong May 18. Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng maging bagyo ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito sa layong 705 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Ay sa Pag-asa, nakakaapekto ngayon ang LPA sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Southwest monsoon o habagat naman ang nagpapaulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Habang localized thunderstorms ang nararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to intense rains bukas sa La Union, Zambales, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro at Palawan. Light to intense rains din ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. May tsansa ring ulanin bukas ang malaking bahagi ng Metro Manila. May mga dating opisyal ng gobyerno na dumalo sa nagpapatuloy na White Ribbon March sa Quezon City, pero bawal ang talumpati ng mga politiko sa entablado. Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene.
Ivan, katatapos lang ng programa dito sa White Plains, kaya agad din nagsialisan yung mga lumahok sa White Ribbon March. Ang pangunahing panawagan nila ay pananagutan sa katiwalian sa pamahalaan. Nasa White Plains Avenue sa Quezon City ang entablado kung saan isinagawa ang programa para sa White Ribbon March ngayong araw. Ang prayer rally na ito ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Evangelic, Protestante at mga Muslim, kasama ang ilang civil society organizations. Nananawagan sila ng pananagutan sa lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Lumahok sila sa trillion peso march noong nakaraang taon at sa pagunita sa EDSA People Power Anniversary noong Pebrero, pero hindi nila sila kontento sa aksyon ng gobyerno para panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Mabagal ang pag-usad at parang dinidribble lamang, nandun ang ating pakiusap. Nandito na yung taong bayan. At ang maganda nito, ang panawagan namin bilang mga Pilipino, magkaisa tayo. Nagsimula ang programa sa dasal ng iba't ibang relihiyon. Tampok ang puting laso o white ribbon na simbolo na wala silang kinikilingang partido o politiko. Ang white ribbon, ito ay simbolo ng malinis na konsensya, simbolo ng katotohanan, simbolo ng ating paninindigan. Base sa pag-aaral ng Social Watch, may katiwalian pa rin umano sa 2026 national budget dahil sa mga questionabling items na nakita nila. Natukoy namin ang humigit kumulang 319 billion na questionableng pondo sa mga infra projects. Dahil nabuking ang paggamit sa tinatawag na unprogrammed appropriations, mayroong mga flood control project na tila pinalitan lamang ang pangalan at ginawang farm-to-market roads. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at DPWH ukol dito. Nasa rally ang mga dating kongresista mula sa mga progresibong grupo gaya ni Lisa Masa, Franz Castro, Teddy Casino sa Turo Ocampo. Nandito rin si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero bawal magsalita ang mga politiko at opisyal ng gobyerno sa entablado ayon kay Bishop Efraim Tendero. Kami po ay naririto naniningil sa mga opisyalis ng pamahalaan anuman ang kanilang posisyon o partido na managot sa kanilang mga kilos at gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. Mahigpit ang seguridad sa palibot ng White Plains at People Power Monument. Madaling araw pa lang, nandito ng mga pulis, kawani ng MMDA, BFP at Quezon City LGU. Ang isang grupo ng kabataang ito, bumiyahe raw ng 8 oras para lang lumahok dito sa White Ribbon March. Pinili nilang magsuot ng itim sa halip na puti. Hindi po kami maka-Duterte, hindi po pa kami maka-BBM. Nandito po kami para po sa mamamayan. Nandito po kami para iparamdam po sa lahat dito na wala po kaming kinakampihan o wala po kaming ini-idolize. Buong araw, mabagal ang daloy ng trapiko sa EDSA northbound mula Ortigas hanggang White Plains. Sa isang punto, isang lane na lang ang nadaraanan ng mga sasakyan. Gumawa kasi ng barikada ang mga pulis para makadaan ang mga lumahok sa White Ribbon March. Ivan, ilang metro lang mula doon sa entablado ay nakiisa sa rally yung ilang Duterte supporters. Ang sabi ni dating Congressman Mike Defensor na nandito rin kanina ay lumayo na raw sila para hindi magkagulo pero nirerespeto raw nila at nakikiisa sila sa panawagan para sa pananagutan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Iniutos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pag-freeze sa perang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya'y arestuhin. Iniutos din ng trial chamber sa registry na magbigay ng inventory ng mga gamit na nakuha kay Duterte nang siya'y inaresto. Batay po ito sa filing ng defense na isinapubliko nitong Biyernes. Ang sabi ng defense team, kalabisan ang hiling ng prosekusyon. Dapat daw ay ginagawa ang pagsusuri ilang araw matapos dalhin sa ICC custody si Duterte. At dagdag pa ng kapo ni Duterte, maituturing na fishing expedition ang hiling ng prosekusyon. Naghahanda na si Jillian Ward para sa kanyang concert next month. But before that, kabilang si Jillian sa Kapuso Stars na rumampa sa isang bridal fashion show. Narito ang chika ni Athena Imperial.
Nagningning ang ganda ng sparkle artist sa isang bridal fashion show sa Pasay City kagabi. Hindi na bago kina Jillian Ward at Angel Guardian ang magmodelo ng mga kasuotan. Bukod sa The Clash Teens, abala rin si Jillian sa paghahanda sa kanyang concert next month. May minimum po kami ng 2 to 3 hours per day. So, minsan nakaka 4 hours a day po kami. Tapos afternoon, nagjo-jogging pa po ako for extra stamina. And I think po na magiging mas rigorous pa po talaga yung magiging training ko kasi gusto ko po talaga na mag-improve pa po ako and talagang ma-polish ko lahat ng gagawin ko sa concert. Si Angel naman nananalo ng Best Actress sa World Class Excellence Japan Award sa pagganap niya bilang Dea. Sa Encantadia Chronicles Sangre, nagsisimula na rin sa bago niyang proyekto. Nakastart na namin taping kahapon. Sobrang excited na ako at gusto ko nang ipakilala sa inyo yung character ko. Si Roxy Smith naman, batikan na sa ganitong larangan. After niyang sumabak sa aktingan sa programang Wish Ko Lang, makakasama ni Roxy ang iba pang beauty queen sa isang project. It's a movie and diba recently I joined Miss Universe Philippines. So that's a little tip for you. It's a movie related to that. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At mga kapuso, talagang ang iba ang henerasyon noon at ngayon at ang pagkakaiba po niyan, kita rin sa kung paano magdisiplina ang mga teacher. Kapuso, what you think? Ano ba ang core memory mo noon ng school discipline? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Bawat estudyante may kanya-kanyang core memory. Kasama na riyan ang pagdidisiplina ni teacher. Pero bawat henerasyon ba pare-pareho ang experience? Ganito ang kwento ni na tita at mami nung nag-aaral pa sila. Dito lang, yung steak ng ilagay namin sa mesa na table ng teacher namin, tapos ganun. Pag noon, batang 90s, pinapasquat ganila sa ilalim ng araw. Tapos minsan, hinihila yung patilya mo, ganun pag wala kang Tapos pinapalo yung kamay mo pag wala kang assignment. Kapag wala kang nagawang assignment, tatayo ka na sa harap. Kapag na-late ka nung araw sa school, hindi ka muna pwede pumasok, nasa labas ka lang muna ng school. Naalala ko ba dati, pagka makulit ka, lilipad ang eraser. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, marami sa mga ganyang nakagawi ang pagdidisiplina, illegal sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas. Ang kailangan nating maiklaro talaga ay yung policy natin. Kasi we have of course 7610 yung batas na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pang-aabuso. Pinagalitan mo yung bata, pinukpok mo yung lamesa, at yung bata ay nagulat, binato mo ng chalk yung bata, sinabi mo doon sa bata na babagsak kita kapag hindi ka nagpagupit, Lahat ng 'yan ay categorized as abuse, under this RA 7610. Pero sabi ng iba naming nakausap, dahil hindi na raw mahigpit ang mga guro ngayon, kaya hindi na disiplinado ang mga kabataan. Masyado nang nagiging kampante yung mga kabataan na ngayon na kaya na nila yung mga teachers nila. Sa magulang po kasi nag-i-start yung pagdisiplina talaga sa mga bata. Dapat may certain level ng discipline na maipapakita natin yung otoridad ng mga guro, at may impose natin yung order at discipline doon sa classroom. Dahil kapag walang disiplina, walang kaayusan sa ating classroom, ay hindi talaga natin matuturuan ng mabuti ang mga bata. At isa ito sa tinitignan namin na dahilan kung bakit patuloy na bumabagsak yung ating output. Sa panahon ngayon, ano kaya ang mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Di ba may guidance naman? Doon na nila i-raise, hindi niya deserve na masaktan kahit na makulit. Yung pagkakaroon po ng counseling sa mga student is malaki pong makaka-help. No cellphones talaga po. Isa sa mga pinuna ng Teachers Dignity Coalition ang kakulangan ng proteksyon sa mga guro lalo sa mga sitwasyon ng pagbuli sa kanila ng mga estudyante. Maaari kasi silang akusahan ng pang-aabuso kung gaganti sila o poprotektahan ng sarili nila. Kaya isinusulong nila sa Kongreso ang panukalang Teachers Protection Policy kung saan may mga pwedeng gawin ang guro para disiplinahin ang mga pasaway na estudyante nang walang takot na baka baligtarin sila ng mga magulang at akusahan ng pang-aabuso. Kasama rin sa mga hinihingi ng grupo ang pagkakaroon ng mga guro ng libreng access sa abogado sakaling kasuhan sila.
Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.